at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, 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 maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, Manalangin tayo. Sabay-sabay nating itaas sa Panginoon ang ating mga papuri at pasasalamat, laki pang ating mga personal na intensyon. Ipanalangin natin ang lahat ng mga taong humihingi na ating mga panalangin, natigit ang ating mga mahal sa buhay, lahat ng mga may karamdaman para sa kanilang paggaling. Ipanalangin po natin ang bawat isa na naririto ngayon, lahat ng mga taong tumutulong sa atin, lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo. At ipanalangin po natin ang kapayapaang walang hanggan ng lahat ng mga pumanaw. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo, at kami rin na may magmahal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat at pakinggan natin ang salita ng Diyos. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, inutusan ni David si Joab at lahat ng namumuno sa hukbo niya. Gawin ninyo ang talaan ng bawat lipi ng Israel mula sa Dan hanggang sa Berseba, at dalhin ninyo agad sa akin. Iniulat ni Joab na hari ang kabuuan ng lahat ng mga lalaking maaaring maglingkod sa hukbo. Sa Israel ay 800,000 at sa Huda naman ay 500,000. Matapos niyang ipatala ang mga tao, inusig siya ng kanyang budhi. Sinabi niya sa Panginoon, "Nagkasala ako ng malaki sa ginawa kong ito. Patawarin po ninyo ako sa aking kahangalan." Kinaumagahan, pagkagising ni David, sa utos ng Panginoon ay pumunta sa kanya si Propeta Gad. Sinabi nito kay David, "Ito po ang pinasasabi sa inyo ng Panginoon. Mamili ka kung alin sa 3 parusang ito ang ibig mong gawin ko sa iyo. 3 taong taggutom sa iyong lupain, 3 buwang pag-uusig ng iyong mga kaaway, o 3 araw na salot. Alin ang gusto ninyo para masabi ko sa nagsugo sa akin?" Sumagot si David, "Hirap na hirap ang aking kalooban sa nangyaring ito. Yamang mahabagin ang Panginoon. Ang pipiliin ko'y ang tuwirang parusa niya, kaysa ako'y mahulog sa kamay ng mga tao." Kaya't ang Panginoon ay nagpadala ng salot sa Israel, anupat mula sa Dan hanggang Berseba. 70,000 tao ang namatay. Nangyari ito mula ng umagang iyon hanggang sa taning na panahon. Nang iunat ng anghel ang kanyang kamay upang puksain ang mga taga-Jerusalem, sinaway siya ng Panginoon.
Nagbago ang pasya nito at sinabi, "Tama na, huwag mo nang ituloy." Ang anghel ng Panginoon ay nakatayo noon sa giikan ni Arauna, isang Heboseo. Nang makita ni David ang anghel, sinabi niya sa Panginoon, "Napakalaki ng pagkakasalang nagawa ko sa inyo, at ang walang malay na mga tupang ito ang nagdurusa. Ako at ang aking sambahayan ang parusahan ninyo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsilansang. Mapalad ang taong sa harap ng puon ay di naparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nandinlang. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalangsang di ko inilihim. Pinagpasiyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin, upang bumugsuman ang malaking bahay, di sila abutin. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Kublihan ko ikaw ang sasagip kong nababagabag. Ang aking aawitin ang pagkakalinga at iyong pagliligtas. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Magsitayo ang lahat bilang pagbubunyi sa mabuting balita ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid na Santiago at Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya ayaw nilang kilanlin. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang ng lahat, di ba lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya, at nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid upang magturo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po muli sa inyo lahat. Magandang hapon din po. Tayo po, malimit na po nating marinig ang kasabihang ito. Familiarity breeds contempt. Ano po ang ibig sabihin nito? Kapag daw po masyado na tayong pamilyar o kilala isang tao, isang bagay, minsan
hindi na natin pinapansin ang halaga nito. Ika nga natin ay winawalang bahala na o winawalang halaga sapagkat napaka-pamilyar na sa atin. Kilalang kilala natin, alam na natin. Para po bang isang cellphone na bago, no? Pag ang isang cellphone ay bago, ay talagang ingat na ingat tayo. Nilalagyan ng cover, ng case, nilalagyan ng tempered glass. Pero pag luma na, kahit bumagsak na, kahit magkagalos na, kahit na anong mangyari, kasi luma na. Nawawala na yung sobrang pag-iingat. Nawawala na yung pagbe-baby natin, ika nga. Mga kapatid, ganito rin po ang nangyari sa Ebanghelyo ngayon. Si Jesus ay bumalik sa sarili niyang bayan sa Nazaret, sa lugar kung saan siya lumaki. Kilala siya ng mga tao, at hindi lang basta kilala, kundi kilalang kilala. Kaya nga nasabi nila, hindi ba ito ang karpintero na anak ni Maria? Ang ibig sabihin, kilala nila siya. Alam nila kung saan ang galing si Jesus. Pero imbes na maniwala, nag-alinlangan sila. Imbes na tanggapin nila si Jesus, ay nagduda sila. Mga kaibigan, minsan, ang hadlang sa ating pananampalataya ay hindi ang kawalan ng ebidensya. Katulad ng himala na ating hinihingi na hindi makita, kundi yung sobrang pamilyar tayo sa Diyos. Pamilyar, pero hindi bukas ang puso. Tingnan po natin sa Nazaret. Nakita nila si Jesus bilang anak ng kapitbahay, bilang isang karpintero, bilang isang ordinaryong tao. Kaya takang-taka sila kung saan nanggaling ang kanyang karunungan at kapangyarihang magpagaling. Pero ang hindi nila nakita kay Jesus ay yung kanyang pagiging Diyos, yung kanyang pagiging anak ng Diyos. At tayo ay ganito rin minsan o malimit. Sanay tayo sa misa, araw-araw sumisimba, linggo-linggo sumisimba, sanay tayo sa dasal, araw-gabi nagdarasal, sanay tayo sa krus, sa ating buhay, sa iba't ibang pasanin, sanay na sanay tayo sa simbahan. Pero ang tanong, buhay pa ba ang pananampalataya natin o routine lamang ang lahat ng ito? Minsan nasa harap na natin ang biyaya, pero hindi natin makita dahil iniisip natin, alam ko na yan. Familiarity breeds contempt. At ito pa po ang mas masakit sa Ebanghelyo na nabanggit. Sabi sa Ebanghelyo, hindi siya nakagawa roon ng maraming himala dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Antindihan na ho? Si Jesus ay hindi nakagawa ng maraming himala, hindi dahil sa kulang ang kanyang kapangyarihan, kundi dahil sa kawalan ng pananampalataya ng mga tao. Mga minamahal kong kapatid, hindi po nagbabago ang Diyos. Pero kung sarado ang puso natin, parang sarado ang pinto. Kahit kumatok ang biyaya, hindi po makapapasok. Tingnan po natin ngayon ang ating sarili. Baka tayo na ngayon yung tinatawag na Nazaret. Bakit ko po nasabi? Kasi parang tayo yung katulad ng mga kababayan ni Jesus. Alam natin ang mga aral ng Diyos, pero hindi natin sinusunod. Alam natin na dapat magpatawad, pero nagtatago pa rin ng sama ng loob. Alam ng marami na kinakailangan magsimba tuwing araw ng linggo, pero sinasabi, sa susunod na linggo na lang. Next Sunday na lang. Oo nga, hindi natin tinatanggihan si Jesus ng direkta, pero ini-ignore natin siya. At minsan daw po, ang pinakadelikadong rejeksyon o pag-ignore sa Kanya ay hindi pagsigaw ng ayoko, kundi ang tahimik na mamaya na, bukas na lang.
Kaya nga po ano ang dapat nating gawin. Ngayong araw pong ito, inaanyahan tayo ng Diyos na buksang muli ang ating puso. Tanggapin na ang Diyos ay gumagawa pa rin ng himala. Huwag maliitin ang ordinaryong paraan ng Diyos. Tandaan po natin lagi, ang Diyos ay madalas na kumikilos sa mga simpleng salita, sa mga ordinaryong pangyayari sa ating buhay, sa isang payo ng kaibigan, sa maliit na pagkakataon. Pero kung sarado ang puso natin, hindi natin makikita ang pambihira sa karaniwan. Mga minamahal kong kapatid, huwag po nating hayaang maging ordinary si Jesus sa buhay natin. Dahil ang Diyos na pamilyar sa atin ay siya ring Diyos na may kapangyarihang magbago ng ating buhay. Tunay nga po ang kasabihang familiarity breeds contempt. Pero ganito po ang mangyari. Kapag nasanay ka na sa Diyos, kapag naging pamilyar ka na sa Diyos, doblehin mo sana ang iyong pananampalataya, hindi ang pagwawalang bahala. Ulitin ko, kapag tayo pinasanay na sa Diyos, kapag nasanay na tayo, laging pamilyar na tayo sa Diyos, sa halip na ipagsawalang bahala, doblehin natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Magsitayo ang lahat. Tinanggihan si Jesus ng sarili niyang kababayan. May pananalig nating tanggapin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namumuno sa simbahan, naway ipahayag ang salita ng Diyos ng may katapangan at isabuhay ito ng may pananalig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng mga Kristiyano naway maging maalab sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mundong hindi naniniwala sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga misyonero naway magkaroon ng tiyaga at hindi manghina ang kalooban sa paghahasik ng mensahe ng Diyos sa mga puok na hindi bukas sa pagtanggap dito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at yaong mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang pag-ibig at pagkalinga ng Diyos sa pamamagitan ng malasakit ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama po natin sa ating mga panalangin ang lahat ng magdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito na sina Jem Johanna Pondare at Deli Burak na mapatuloy silang pagpalain ng Diyos ng mabuting kalusugan, kaligtasan at mahabang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipanalangin din po natin sina Noy at Grace Aspera na ngayon nagdiriwang na anibersaryo ng kasal, na patuloy silang maging tapat at maging isa hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Muli po natin itaas sa Panginoon ang kapayapaang walang hanggan na lahat ng mga pumanaw, lahat higit si Simeon na Umanya na ngayon nagdiriwang ng kaarawan sa kabilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating puso, itaas natin sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong salita. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong tinanggihan naming makinig sa iyong katotohanan.
Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat at ihanda natin ang pag-aalay. Narito ang aming alay, ang anak at pinapay, sagisag at bunga ng aming pagpapagal. Handog namin sa'yo naman. Kapuri-puri, Apo naming mahal, O Diyos ng langit at sangkalupaan, paspasan at lingapin buhay naming lahat. Himig namin ay pakinggan. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang mga alay na ngayon aming inihahanda sa hapag na ito na iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang may daragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak
Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Santo Papa at ni Melrey na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose ang kanya esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Sa tagubilin na kagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, lakas loob nating ipahayag. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasalit ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at tawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ianya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you all. Peace with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod. Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Mapapalad tayong lahat na inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihanda po natin ang ating mga sarili para sa banal na paikinabang. Ikaw lamang, o aming may kapal, nag-aalay ng buong pagmamahal. Ang tinapay at saro, pag-asa ng bigo, handog sa bayang napapagal. Bumabalik, o aming Panginoon, alaala ng Kalbaryo mo noon. Ang dugong pag-aalay, katawang na bayubay, sa panan mo kami natitipon. Mapag-isang bayan sa piling mo, sa tulang mong lahat magsasalo. Binibiti aming natagpuan, sa biyaya ng banal mo katawan. Umasa, o aming may likha, na ang tinapay at saro ay magbunga ng pagsinta at pag-unawa, pagbibigay ang pusa, na ang buong baya'y magkaisa. Mapag-iisang bayan sa piling mo, sa tulang mong Magsilayo ang lahat. magsasalo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa panampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos na ngayon iyong bigay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salve Regina, Madre Misericordia, Vita Dulcedo, espes nostra salve, a te clamamos, exules venire, a te sospiramos, dementes y tuentes, in hoc lacrimarum vane, arco advocata nostra, Ilios tuos, misericordes oculos, ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post exilio ostende, o clemens, o via, dulcis Virgo Maria. ora pro nobis sancta Dei Genitrix,
ut dignipiciamur commissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriae Virginis Matris Maria corpus et animam, ut dignum filitui habitavit petsi mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius cameratione leitamur, eius pia intercessione, ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Pagkatapos po ng ating banal na pagdiriwang ay magkakaroon ng pagpupulong ang 4 major officers ng PPC, PISEA at STMSK dito po sa ating kumbento. At tinanyahan ko po ang dalawang madre na makisama sa ating pagpupulong sapagkat ito po ay mahalaga. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at rin. pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.